Nandito na tayo sa isa na namang exciting part kapag ikaw ay isang bakasyonista at ito ay ang pagligo sa dagat. Sa aming probinsya ay maraming magagandang beach na pwedeng pagliguan araw-araw. Hi dear! Ako nga pala si Jeya, isang OFW sa Japan at kasalukuyan kong kinukwento ang mga kaganapan noong nagbakasyon ako sa Pilipinas noong December 2023. Bisperas ito ng bagong taon at maaga kaming umalis ng pinsan ko para pumunta sa dagat. Nabanggit ko na sa mga nakaraan kong video na dito sa amin kadalasan ang mode of transportation para makapunta sa isang lugar ay sa pamamagitan ng motor. Single na motor dahil hindi uso sa amin dito yung tricycle at wala rin dito sa aming jeepney. Nasa island kasi kami pero teka, hindi ito sa Siargao ha, baka mapagkamalan mong Siargao to. Charot! Ang probinsya ko nga pala ay sa Masbate at nakatira kami sa Ticao Island kung saan napakaraming magagandang beach na pwede mong puntahan at pasyalan. At isa na nga rito itong Altinil Beach Resort na matatagpuan sa Barangay Binitinan, San Fernando, Masbate. Kung mapapansin nyo, puti ang mga buhangin dito. Hindi man kasing puti ng nasa Boracay pero Boracay feels pa rin. Hindi nga lang Boracay ang pangalan. Maaga kaming nakarating nun sa dagat pero medyo mainit na. Isipin mo, nandito ka sa ganitong lugar, ganito kaganda pero walang tao. Solong-solo mo yung lugar, parang ikaw na yung may-ari ng isla. Tatlo nga lang kami dito ng pinsan ko kasama yung baby niya at ito nga lang yung baon namin noon. Ang goal lang kasi namin noon ay magpakasawa sa paglangoy at sa pagtampisaw sa dagat. Dear, alam mo ba na kapag naligo ka dito sa Altinil Beach Resort, ang entrance fee dito 20 pesos. 20 pesos kung gagamit ka ng cottage pero kung hindi, parang libre na rin kasi nung naligo kami dito nung time na yan ay wala kaming binayaran. Pwedeng maligo dito ng libre tapos napakamura lang ng bayad sa mga cottage. At ang cottage dito nagre-range lang yata sa 150 to 300 pesos depende sa laki. Napakamura lang 'di ba? Hindi pa to masyadong nadidiscover ng mga turista, masyado kasing malayo sa syudad tapos tawid dagat pa. Pero gusto kong yayain dito yung mga kaibigan ko, yung mga katrabaho ko sa Japan kapag nagkasabay-sabay kami ng bakasyon. Masaya yun for sure tapos hindi pa malaki yung gastos. Sobra talagang nakaka-relax dito tapos hindi pa crowded. Kaya kapag nandito talaga sa probinsya parang ayaw mo na lang talagang bumalik sa pagtatrabaho. Yun nga lang, mauubusan ka naman ng ukani. Kaya dapat yung mga ganitong moment sinusulit talaga kasi minsan lang to. Dapat tayong mga OFW kapag nagbabakasyon ay sinusulit talaga natin kasi hodang mangitim tayo sa pagligo sa dagat kahit araw-araw pa yan. Eh kung ganito ba naman kaganda at kapresko yung dagat sa inyo, talaga namang aaraw-arawin mo. Tapos tignan mo naman, solong-solo talaga namin yung place. Pero may mga pagkakataon din naman dito na crowded kapag San Juan kasi kapag ganun halos buong barangay ay nasa dagat para maligo at mag-celebrate ng San Juan. Kung ikaw ba dear sa probinsya nyo may ganito kagandang dagat, pupunta ka pa rin ba sa Boracay para mag-experience doon ng dagat? Kasi ako hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakarating sa Boracay. Kasi iniisip ko, meron naman kami ditong magagandang beach. Bakit pa ako dadayo doon? Charot. Bago, wala lang talaga akong budget, yun talaga yung totoo. Pero kung bibigyan naman ng pagkakataon, why not, 'di ba? Pero sa ngayon, dito muna tayo sa sariling atin. Ang sarap talagang maligo nung time na yun, tapos napakaganda pa ng panahon. Nagpakasawa talaga kami sa pagligo. Tapos maya-maya pa, nag-decide na rin kaming umuwi dahil sobrang tirik na talaga yung init. Ganito naman pala yung view sa may upper part ng beach. Nakaka-relax yung luntiang paligid tapos ang sarap pa ng simoy ng hangin. Meron din pala sila ditong rest house at ang alam ko pinapaupahan din nila yon kapag may gustong mag-overnight. Sa mga nasa syudad dyan, subukan nyo naman kaya dito sa Ticao Island. Dito naman pala kami sasakay pa uwi dahil mga basa kami. Nakakahiya naman kung sa single na motor mababasa yung driver. Dear, ang sarap talagang magbakasyon lalo na kapag marami kang ipon, mabubutas ang bulsa pero marami ka namang masasayang alaala. At yung mga alaala na yun ay magiging fuel mo pagbalik mo sa bansang pinagtatrabahuhan. Magkakaroon ka ulit ng inspirasyon para magtrabaho ng marangal. Isipin mo dear, nagpapakahirap ka sa ibang bansa para lang magbakasyon sa Pilipinas. Amazing, di ba? O siya, hanggang dito na lang muna sa susunod ulit na episode. Maraming salamat sa panonood. Summer na dyan, di ba? Magdagat ka na dear!